Kabanata 6,921. I'm sorry, but it really didn't intentional. Paghingi ng paumanhin ni Harvey kay Veda. Akmang ipapaliwanag niya ang kanyang sarili, nang may narinig siyang katok. Naiwang nakabukas ang pinto patungo sa cabin na dapat ay isasara ng mahigpit, na may amoy ng dugo mula sa loob. Bago pa makapag-react sina Harvey at Veda, isang babaeng naka-pilot uniform ang lumapit na may kalmadong ekspresyon. Bagamat puno ng dugo ang kanyang uniforme, nanatiling matindi ang kanyang aura at pagmamataas sa kanyang mga mata. Tapos, tinanggal niya yung face mask niya at ngumisi kay Harvey. Magandang umaga po, Ginoong Kinatawan. Nagkita tayong muli. Naningkit ang mga mata ni Harvey, na parang medyo nagulat siya. Si Elena iyon. Magsalita tungkol sa Diablo. Kasabay nito, binigyan din ni Harvey ng mas magandang pagsusuri si Elena. Bagamat kinailangan niya ng maraming pagsisikap upang makatakas sa pamamagitan ng pag-iiwan ng isang pang-aakit, nasa harapan na niya ito at binabati siya sa labas. Hindi lang nito pinatunayan kung gaano siya kagalit kundi napalakas din ang kanyang kumpiyansa na ma-corner si Harvey. Tumingin si Harvey kay Elena nang walang pakialam. Gusto niyang makita kung ano talaga ang gusto nitong gawin. Sabay tingin ni Harvey kay Veda mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya ganoon nagulat. Sa halip, siya ay hindi likas na kalmado. Mr. Representative, may gusto akong sabihin sa iyo. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakamatay bilang paraan para humingi ng tawad sa akin. O hahayaan mo bang mamatay ang lahat ng pasahero sa eroplanong ito kasama mo? Nakangiting banta ni Elena nang makita kung gaano siya kakalmado. Ang ibang mga pasahero na hindi namalayan ang nangyayari, ay bumalik sa kanilang katinuan. Lahat sila ay nagsimulang sumigaw habang sila ay tumayo, at gustong makatakas sa first class cabin. Blag! Sinipa ni Elena ang isang kalbo, na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa sahig. At pagkatapos, isang revolver ang lumabas mula sa kanyang manggas at papunta sa kanyang kanang kamay. Pinaikot niya ang silindro ng revolver at tinanggal ang safety lock. Sige, lahat, wala kayong lugar para magsalita dito. Kaya, mangyaring manatiling nakaupo at manahimik. Papatayin ko ang sinumang gumagawa ng sobrang ingay, naintindihan niyo ba? Nagkatinginan ang lahat ng pasahero sa first class cabin. Lahat sila ay nanginginig at walang lakas ng loob na magsalita, na natakot sa baril sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi nagmamadaling gumanti si Harvey. Sa halip, itinupi niya ang kanyang mga paa at humigop ng kanyang sparkling na tubig. Elena, alam mong hindi mo ako matatakot sa isang revolver lang. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano pang mga espesyal na kaganapan ang inihanda mo para sa akin? Pagkatapos, maaari nating pag-usapan ang ating mga pagpipilian. Hamalakhak si Elena at pinunit ang kanyang uniforme. Inihayag niya ang kanyang maputing balat, ngunit isang simpleng patch ang nasa kanyang dibdib. Isang cable ang nagkonekta sa kanyang dibdib sa isang LED display na ibinalot niya sa kanyang tiyan. Sa likod ng display ay isang pakete ng mga dinamita. Kung sila ay sumabog, ang buong eroplano ay magiging isang bola ng apoy. Halos himatayan ang lahat ng first class cabin na pasahero nang makita ang nangyari. Maging si Veda, na mukhang kalmado, ay pinikit ang kanyang mga mata, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang mga numero sa screen ay patuloy na nagbabago. Bagamat mukhang marami pa silang oras, nangangahulugan din ito na sa sandaling umabot sa 0 ang timer, lahat sila ay mamamatay. Napangiti si Elena nang makita niyang kontrolado niya ang buong cabin. Ito ay konektado sa aking puso. Huminto man ang puso ko o umabot sa 0 ang timer, sasabog ito. Kaya naniniwala ako na dapat mo akong kausapin habang nananatiling kalmado, di ba? Pakiramdam ng lahat ng pasahero sa first class cabin ay mahihimatay sila pagkatapos marinig ang sinabi ni Elena. Si Veda, na pinakakalma sa kanila, ay pinikit din ang kanyang mga mata. Nasa eroplano sila, at pagkatapos, mayroong isang naka-timer na bomba na konektado sa kanyang puso. Ito ay isang palaisipan na walang malinaw na sagot.
Hindi banggitin, si Elena ay armado ng isang revolver at napanatili ang isang ligtas na distansya sa pagitan ni Veda at Harvey. Parang anumang oras ay kaya niyang hilahin ang gatilyo. Sa kabutihang palad, may sapat na distansya sa pagitan ng mga first class at economy class na mga cabin. Kung hindi, ang baril lamang ay sapat na para mawala sa isip ang lahat ng pasahero sa eroplano. Napabuntong hininga si Harvey. Alam niyang ginagamit ni Elena ang daan-daang inosenteng buhay sa eroplanong ito para e-blackmail siya. Kaya naman nagkibit balikat na lang siya at sumimsam ulit ng sparkling water niya. "Hello, Miss Elena. Balita ko na matay ka. Hindi ko ini-expect na makikita ka ulit dito sa lalong madaling panahon. Lumiliit ba ang mundo, o nakatadhana lang tayong magkita?" Napangiti si Elena. "I don't think that you and I are bonded that deeply. Sa halip, naiinis ka sa akin. Minsan, may hinala pa ako na bulag ang mga babaeng nakatitig sa iyo. Paano sila nahulog sa iyo sa unang lugar? Sa kasamaang palad, maraming mga bagay na hindi natin kontrolado. Ayokong makita ka, pero kailangan pa rin kitang makita." Napabuntong hininga si Harvey at sinabing, "Miss Elena. Nagbigay ka ng labis na pagsisikap upang makatakas pagkatapos mag-iwan ng isang decoy. Kahit na pinaghihinalaan ng mga Fosters na may mali, magiging napakahirap para sa kanila na mahanap ka. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi mo pahalagahan ang pagkakataong ito at mawala na lang? Sa iyong mga kakayahan, kahit na umalis ka sa Grand City, hindi mahirap mamuhay ng masaya at malaya, di ba? Bakit kailangan mong bumalik para magsimula ng gulo sa akin? Hindi yun isang bagay na gagawin ng isang matalinong babae na tulad mo." Hamalakhak si Elena. "Mr. Representative, kahit isang tulad mo na hindi tumitingin sa akin ay madaling mahihinuhan na nakatakas ako gamit ang isang pekeng katawan. Paanong hindi ito mapagtatanto ng isang taong may karanasan at tusong gaya ni Jeffrey? Ang mga Fosters ang nagsabi sa iyo nito, hindi ba? Kaya naman, kahit na tumakas ako sa ibang bansa pagkatapos umalis sa Grand City, mahahanap ako ng mga Fosters kahit saan man ako tumakbo o magtago. Dahil imposible para sa akin na mamuhay ng kapayapaan at kasaganaan, maaari rin akong maghiganti sa iyo. At least magiging masaya ako, di ba?" Pagkatapos ay nagtanong si Harvey na nagtataka. "Naiintindihan ko na gusto mong makipag-away sa akin, ngunit hindi ko maintindihan kung paano mo malalaman na pupunta ako sa Hyperborea ngayon." Kalmadong sumagot si Elena. "Iyon ay dahil na proseso na ang huling entry pass sa Grand City. Habang ang mga Wright ay gumamit ng pinakalihim na pamamaraan at itinago ang karamihan sa kanilang impormasyon, gaano man sila nagtago, kung ano ang magagamit sa publiko ay sapat na para sa amin upang makagawa ng isang haka-haka. Hindi ko kailangan na maging 100% para lumabas ka sa flight na ito. Ang kailangan ko lang tiyakin ay pupunta ka kaagad sa Hyperborea. Dahil ang isang tulad mo ay walang gaanong pasensya." Tumango si Harvey kay Elena. "Totoo, iyan ang aking pagkakamali. Ngunit nagtataka ako, bakit lahat kayo ay nahuhumaling sa pagsisikap na patayin ako? Dahil ba narito ako para kunin ang 3 hall? O dahil ba ako ang kinatawan? O dahil ba pinahiya ko ang Grand City sa Forbidden Wasteland? O baka naman dahil tutulungan ko si Shena na sirain ang engagement niya?" Pagkatapos, malamig na sagot ni Elena, "Bakit ka ba nakikiusyoso? Nakikinabang pa ba ito sa iyo? Ayokong mamatay ka na alam mo kung bakit. Kapag namatay ka, kung mas walang kaalam-alam ka, mas magiging masaya ako." Tumango si Harvey. "Naiintindihan ko na gusto mo akong patayin. Pero ang problema, napakaraming inosenteng tao ang masasangkot. Bakit kailangan mo rin silang isali? Hindi banggitin, kung gagawin mo ito, hindi ito magdadala sa iyo ng anumang papuri. Malamang na masira nito ang iyong reputasyon sa halip. Gusto mo bang maalala ang iyong sarili na may napakasamang reputasyon?" Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, tiningnan ni Elena ang lahat ng mga pasahero at sinabing, "Mabuti man o masama ang aking reputasyon, itatala pa rin ako sa mga talaan ng kasaysayan, di ba? Sapat na ito basta't naaalala ako ng mga tao.
Ang lahat ng mga pasahero na nakarinig nito ay agad na nalungkot. Samantala, mapait na nagsalita si Veda, na nakaupo sa tabi ni Harvey. Kung gusto mo siyang patayin, gawin mo na. Masasabi kong isa lang siyang hamak at karapat-dapat na mamatay. Bakit hindi mo na lang siya patayin gamit ang iyong revolver ngayon? Ginagarantiya ko na ang iba sa atin ay hindi makikisali. Lahat tayo dito ay matalino. Ginagarantiya ko na makakalimutan natin ang lahat ng nakikita at naririnig natin ngayon. Hindi namin gustong mamatay na kasama ng isang hamak. Lahat kami ay mga inosente. Matapos marinig ang bulalas ni Veda, tumango ang lahat ng pasahero bilang pagsang-ayon. Handa silang gawin ang lahat hanggat maaari silang mabuhay. Kung hindi, hindi ba nakakalungkot kung sila ay pinatay dahil lamang sa gusto nilang pumunta sa Hyperborea para magbakasyon? Napabuntong hininga si Harvey at hindi nagsalita. Alam niya na ang isang tulad ni Elena ay hindi titigil sa anumang nasimulan na niya. Gayunpaman, medyo kaaya-aya pa rin ang pakiramdam ni Elena nang makita niyang pinagalitan at sinisigawan si Harvey. See, Mr. Representative, you're not as beloved as they say in the rumors. Tingnan mo kung gaano sila kagalit sa iyo. Kung may mga baril sila sa kanilang mga kamay, malamang nahihilahin na nila ang gatilyo at papatayin ka. Napabuntong hininga si Harvey at nilapag ang bote ng sparkling water sa kamay niya. Okay, Elena, itigil na natin ang pag-aaksaya ng iyong hininga. Hindi mo kailangang atakihin ang reputasyon ko. Kung gusto mo talaga akong patayin sa kabayaran ng sarili mong buhay, ginawa mo na. Hindi na kailangang maghintay. Kaya, bakit hindi mo sabihin sa akin ng diretsyo kung ano ang gusto mong gawin? Pagkatapos, mahinang ngumiti si Elena bago nagpakita ng panunuya. Bago sabihin iyon, hayaan mo akong ipaalam sa iyo ang isang bagay. Pinatay ko na ang piloto ngayon lang, na ang ibig sabihin ay may isang tao lamang na maaaring mag-pilot ng eroplano, at ito ay ako. Sa sandaling mamatay ako, hindi mahalaga kung ang mga pampasabog sa akin ay sasabog o hindi. Lahat kayo ay mamamatay kasama ko. Kung ayaw mong umakyat sa ganoong estado, mabibigyan kita ng pagkakataong iligtas ang lahat ng buhay na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay putulin ang iyong sariling mga litid sa harap ko at pagkatapos ay tumalon sa eroplano. Ginagarantiya ko na lahat ng mga taong ito ay ligtas kung mailalapag, nakangising sagot ni Elena. Kung hindi mo kaya, ayos lang. 1 oras ang dahan-daang lilipas. Mag-aksaya tayo ng oras sa isa't isa. Matitikman mo ang iyong panghihinayang, kumbaga. Nanghihinayang sa katotohanang ininsulto mo ako noong una. Ang mga salita ni Elena sa puntong ito ay tila kalmado, na parabang talagang tinanggap na niya ang kanyang hindi may iwasang kamatayan. Namutla ang lahat ng ekspresyon ng mga pasahero nang makita siyang nagsasalita ng ganoong ekspresyon. Napakaputla ng mukha ni Veda na para siyang multo. Please, no, ma'am. Wala kaming ginawa sa iyo. Bakit kailangan mo rin kaming patayin? Tama, kaya naming ibigay sa iyo ang anumang mayroon kami. Gusto mo ba ng pera? Gusto mo ba ng properties? Nasa atin silang lahat, ngunit mangyaring iligtas kami. Hindi ganoon kadali ang pagsisikap na patayin siya gamit ang isang revolver. Mukhang madali lang, napabuntong hininga na sabi ni Elena. Ito ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance. Ang mga baril ay hindi kailanman naging ganoon kabisa. Paano kung nahuli niya ako sa halib? Hindi ba ito ginagawang isang pag-aaksaya ng pagsisikap? Ang pinakamabuting paraan ay ipapatay niya ang kanyang sarili, o papatayin ko lahat ng kasama ko. Iyon lang ang paraan para makasigurado ako. Kalmadong paliwanag ni Elena, at saka curious na sumulyap kay Harvey. Sige po, Mr. Representative. Nakagawa ka na ba ng desisyon? Mamamatay ka na ba? O gagawin mong patayin ang bawat isa? Oh, tama. Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Ni-record ko lahat ng nangyayari dito. Ibabalik ko ito sa Grand City mamaya. Naniniwala ako na lahat ng tao sa Grand City ay gustong malaman kung ang sikat na kinatawan ng Martial Arts Alliance ay alinman sa isang taong may puso ng isang hari o puso ng isang duwag. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Elena.
Namula ang maganda niyang mukha dahil sa malamig niyang ngiti. Halata namang nabaliw na siya. Hindi lang niya gustong patayin si Harvey, gusto rin niyang sirain ang reputasyon nito. Walang imik na tinignan ni Harvey si Elena at parang sumasakit ang ulo niya. Habang tahimik na niyang tinanggal ang kanyang seatbelt, ang problema ay masyadong maingat si Elena. Siya ay nag-iingat ng isang ligtas na distansya mula sa kanya sa lahat ng oras. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Harvey na tumalon kay Elena at maetamba siya. Ngunit kung hindi niya magagawa iyon, maaaring magpasabog kaagad si Elena, at makapatay siya at ang iba pa. Tapos na ang laro kung umabot sa yugtong iyon. Sa mga kakayahan ni Harvey, makakaligtas siya kung tumalon siya mula sa eroplano, ngunit lahat ng mga pasahero dito ay inosente. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagsumikap sa larangan ng digmaan at naging punong instruktor sa lahat ng mga taon na ito ay upang maprotektahan niya ang mga tao. Paano niya nalang hahayaan na mamatay ang mga inosente bago siya? Tulala ka, scumbag, mabilis, putulin ang sarili mong litid ngayon din. Kung hindi mo kaya, gagawin ko para sa iyo. Sa oras na ito, biglang nawala ng gana si Veda at tumayo, at sinipa si Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6,925. Ang ekspresyon ni Elena ay ang isa sa kasiyahan at kagalakan ng makita niyang sinipan ni Veda si Harvey, at kahit ilang sampal ang kinuha mula sa kanya. Sa wakas ay naramdaman ni Elena na nakaganti siya pagkatapos ng kahihiyan na dinanas niya sa Foster's ilang araw na ang nakakaraan. Ang mas malala ang kalagayan ni Harvey, mas masaya siya. Sa wakas ay nakuha ni Harvey ang kanyang sarili at pinigilan si Veda, na sinabi sa malamig na boses. Baliw ka ba? Ang taong dapat mong harapin ay ang kriminal na nagtatangkang pumatay sa iyo at hindi ako, isang biktima. Biktima, sa ating lahat, ikaw ang tunay na kriminal. Umungol si Veda. Uuwi lang ako para bumisita sa pamilya. Bakit kailangan kong kasabay mo ang biyahe? Papatayin mo kaming lahat. Representante ka, di ba? Hindi ka ba dapat lumaban para sa bayan? Bakit hindi ka nalang mamatay? Kung hindi, paano mo kami haharapin? Nakatingin si Veda kay Harvey, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Obvious na kung nakakamatay lang ang tingin, hindi na mabilang na beses na namatay si Harvey. Nataranta rin ang lahat ng mga pasahero, na parang gusto nilang sila ang pumatay kay Harvey. May nakahanap pa nga ng kutsilyo at itinapon ito sa lupa, na gustong putulin ni Harvey ang kanyang mga litid gamit ito. Ang ilan ay gumawa ng paraan para sa kanya sa pinto, upang siya ay tumalon sa kanyang kamatayan. Ang buong cabin ay nagkagulo, at lahat sila ay nagsasabi kay Harvey na mamatay. Nang makita ni Elena ang nangyayari, puno ng panunuya ang kanyang ekspresyon. Para sa kanya, walang maihahambing sa palabas na ito. Nais ni Harvey na protektahan ang lahat ng mga inosenteng taong ito, ngunit sa lahat ng mga inosenteng taong ito, si Harvey ang dapat mamatay. Kapag patay na si Harvey ay magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas. Para kay Elena, ito ang ibig sabihin ng ganap na pagkasira ng isang lalaki. Para tuluyang masira ang pride ni Harvey dahil sinisisi siya ng mga taong gusto niyang protektahan. Huminga ng malalim si Harvey at kinikit ang mga mata. Saglit niyang sinulyapan si Elena bago malamig na sinabi, Elena, ipinapangako mo bang iiwan mong buhay ang lahat basta't pinuputol ko ang aking mga litid at tumalon mula sa eroplano? Kalmadong sumagot si Elena, hindi ba malinaw? Wala akong laban sa kanila. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sila kailangang patayin. Huwag mag-alala tungkol sa mga pampasabog sa akin. Mayroon akong mga paraan upang mabuhay hanggat gusto ko. Ang tanging bagay na kailangan mong isaalang-alang ay kung kailan mo papatayin ang iyong sarili, dahil nauubos na ang iyong oras. At pagkatapos, ikanaway pa ni Elena ang kanyang kamay, na nagsasabi sa kanya na patayin ang kanyang sarili ng mabilis. Napabuntong hininga si Harvey at lumapit sa kutsilyong nasa lupa. Pinulot niya ito at dahan-dahang nilagay sa kanyang mga ugat sa kanyang palso habang tuwang-tuwa si Elena.
Ngunit bago pa man magawa ni Harvey ang anumang bagay, ang naghi-hysterical at baliw na si Veda ay biglang kumilos at lumitaw sa likuran ni Elena na parang isang aparisyon at ipinatong ang kanyang palad sa likod ni Elena. Si Elena ay likas na itinaas ang kanyang revolver, ngunit huli pa rin siya. Ang malambot na kanang kamay ni Veda ay bumangga sa gulugad ni Elena, at sa sumunod na segundo, biglang nanginig ang katawan ni Elena, at binitawan niya ang revolver sa kanyang kamay, na para bang lumukot siya sa lupa na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Habang hindi siya namatay, nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Nakakagalaw at kumikislap pa ang kanyang mga mata, at tanging hindi paniniwala at gulat ang nasa kanyang mga mata. Ni hindi niya maintindihan kung paano siya natalo sa isang kisap mata. Ang lahat ng iba pang mga pasahero ay nakamasid lamang sa biglaang pagliko ng mga pangyayari ng nakanganga ang mga bibig. Para bang hindi sila makapaniwala kung gaano katakot si Veda. Pati si Harvey ay naningkit ang mga mata. Alam na niya na si Veda ay isang makapangyarihang martial artist at malapit nang mawalan ng kontrol. Ngunit ngayon lang niya napagtanto na ang babae ay sinanay sa maalamat na Basilisk Palm. Ito ay isang natatanging martial art mula sa mga tribo. Bagamat hindi ito napakalakas, ito ay lubhang makamandag. Ang isang welga lamang ay maaaring mawala ng kapangyarihan at kontrol sa katawan ng isang piling tulad ni Elena mula sa Servetas, na nagpapaliwanag kung gaano kakilakilabot ang pamamaraang ito. Bago pa makapagsalita si Harvey, kinuha na ni Veda ang revolver sa lupa at agad na pinaputukan ang mga braso at binti nito. Pagkatapos, na-dislocate niya ang panga ni Elena, na sinisigurado niyang hindi mapapatay ni Elena ang sarili kahit anong mangyari. Dahil sa pagiging direkta ni Veda, napuno ng galit ang mga mata ni Elena. Hindi siya makapaniwala na natalo pa rin siya sa kabila ng sitwasyon kung saan siya ang may ganap na kontrol. Nagsimula na siyang magsisi kung bakit hindi na lang siya nagpasabog sa kanya at namatay na lang kasama si Harvey sa halip na dahan daw ang pahirapan at sirain ang reputasyon ni Harvey. Papasabugan na lang niya ang mga pampasabog kung maibabalik niya ang oras. Hindi ko kayang harapin ito, hindi ba? Hindi pinansin ni Veda ang ekspresyon ni Harvey at itinuro lang ang timer na nagbibilang pa rin. Sinulyapan ito ni Harvey at saka sinabing, putulin mo na lang ang dilaw at asul na kawad. Masyado na siyang nakakita ng mga bagay na ganito. Madali niya itong hindi paganahin, ngunit wala siyang oras. Hindi na nag-aksaya ng isa pang segundo si Veda at agad na pinutol ang mga wire. Nang makita niyang nawala ang mga numero sa screen, nakahinga siya ng maluwag. Sige. Aalagaan mo ang mga bisitang ito at siguraduhin hindi sila pupunta sa economic class na cabin at magdulot ng kaguluhan sa eroplano. I'll pilot the plane, sabi ni Harvey. Nang makita niyang hinarap ni Veda ang isyo, naglakad siya patungo sa pilot cabin. Sa kabutihang palad, ang lahat ay mabilis na nangyari, kaya walang sinuman mula sa klase ng ekonomiya ang naghinala ng anuman. Kung hindi, alam ng Diyos kung anong uri ng kaguluhan ang sasabog. Pagdating sa loob ng pilot cabin, nakita ni Harvey na ang piloto ay nakahiga na sa isang pool ng kanyang sariling dugo, at marami sa mga aparato sa eroplano ay nasira na. Ginawa ng autopilot ang lahat ng makakaya nito. Malinaw, ito ang backup na plano ni Elena. Kinaladkad ni Harvey ang katawan palayo, at umupo sa upuan ng piloto, at sinimulang patnubayan ang eroplano sa pamamagitan ng matinding memorya. Bilang punong instructor, medyo naunawaan niya ang lahat ng modernong armas na ginagamit sa buong mundo. Kahit na hindi siya ang pinakamahusay sa kanila, ang pagpipiloto sa eroplano ay hindi ganoon kahirap. Ilang sandali, bumalik ang eroplano sa orihinal nitong ruta at nagsimulang bumaba habang ito ay dumaan sa mga ulap. Sa hindi kalayuan, isang airstrip sa mga bundok ang lumitaw sa paningin ni Harvey. Biglang may nagradyo, nakipag-usap ka na ba kay Harvey? Kung ginawa mo, sumagot ka. Kung hindi mo ginawa, gagawin ko ang ating pinlano at agad na sirain ang sasakyang panghimpapawid. Natahimik si Harvey nang marinig iyon. Damn it! Mayroon silang isa pang backup na plano. Nang hindi alam ni Harvey ang isasagot, biglang pumasok si Veda sa pilot cabin mula sa likuran.
Una, pinandilatan niya si Harvey, pagkatapos ay tumugon sa solemn na boses ni Elena. Tapos na. Nang marinig ng tao ang boses na ito, halatang nakahinga ng maluwag ang lalaki. Elapag ang eroplano sa huling runway malapit sa gilid, pagkatapos ay umatras kaagad. Tandaan, huwag mag-iwan ng anumang hindi natapos na gawain. Tapos na ang usapan natin. Pagkatapos, naging engaged ang tono bago ito tuluyang naputol. Samantala, mabilis na nakontrol ni Harvey ang pamatok ng eroplano at matagumpay na nailapag ang eroplano sa runway. Matagumpay na lumapag ang eroplano. Gayunpaman, sa isang tingin sa labas, bigla siyang sumimangot at sinabing, may hindi tama. Go! Pagkatapos, kinaladkad ni Harvey si Veda kasama niya at tumakbo sa emergency door ng eroplano. Binuksan niya ang pinto at agad na tumalon palabas. Sa oras na ito, ang lahat ng mga pasahero sa first class cabin ay sa wakas ay nahawakan ng kanilang mga sarili at nagsimulang maghiyawan at sumigaw. Agad, narinig ng buong economy class cabin ang tungkol sa nangyari, at nagkaroon ng kaguluhan. Nais ng lahat na bumaba sa eroplano sa lalong madaling panahon. Noong una ay gustong umalis ni Harvey, ngunit nang makita niya kung gaano kagulo ang mga bagay, bumalik siya sa loob ng eroplano, at binuksan ang lahat ng emergency door, at ginabayan ang mga pasahero na umalis bago tumalon sa eroplano. Nang makalabas na siya sa eroplano, hindi na tumuloy si Harvey sa kinaroroonan ni Veda. Sa halip, malamig siyang tumungo sa ibang direksyon. Samantala, hinihintay ni Veda si Harvey, at naging madilim ang kanyang ekspresyon. Agad itong lumapit sa kanya at kinikit ang mga mata. Hoy, hamak! Ano ang kahulugan nito? Gusto mo bang umalis pagkatapos mong samantalahin ako? May gustong ipaliwanag pa lang si Harvey nang biglang bumangga sa airstrip ang isang Toyota Prado na walang plate number mula sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng face mask ang bumaba sa bintana mula sa passenger seat, pagkatapos ay itinutok ang baril sa kanyang kamay, at agad na hinila ang gatilyo kay Harvey. Bang, bang, bang! Nagsimulang lumipad ang mga bala, at nagdilim ang ekspresyon ni Harvey. Agad siyang gamulong sa lupa kasama si Veda at nagtago sa likod ng truck ng mekaniko na nakaparada sa airstrip. Anong nangyayari? Bakit may umaatake sa atin? Nagdilim ang ekspresyon ni Veda, at sinimulan niyang tanggalin ang lahat ng kanyang alahas. Mabilis niyang pinagsama-sama ang mga ito, at isang maliit na pana ang naipon sa kanyang kamay. Parang curious si Harvey habang nakatitig sa kanya. Sino ba talaga siya? Gayunpaman, hindi siya nag-abala sa pagtatanong ng ganoong tanong sa ganitong kritikal na oras. Sa halip, sinabi niya, kapag nagsasalita ka sa pamamagitan ng radyo, malamang na hindi mo ibinigay sa kanila ang inaasahang nakakode na tugon. Doon nila nalaman na nabigo ang misyon ni Elena. Kung ganoon ang kaso, syempre, may darating dito para tambangan tayo. Kumunat ang noo ni Veda. Kung gayon bakit hindi na lang nila pasabugan ang eroplano tulad ng sinabi nila? Kalmadong sagot ni Harvey, because they don't dare ta. Pag-isipan ito, kahit na nasa hangganan ng Hyperborea, bahagi pa rin ito ng bansa. Sa palagay mo, makakayanan ba nila ang pananagutan ng isang bagay na tulad nito na nangyayari? Gusto lang nila akong patayin. Hindi nila nais na maging isang pampublikong kaaway o ilantad ang kanilang sarili. Tumango si Veda bilang realisasyon matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi niya inasahan na ang hamak na iyon ay napakaalam. Ngunit dahil lamang sa kaalaman ni Harvey, hindi ito nakatulong. Ilang iba pang walang plate na Toyota Prados ang pumasok. Ang lahat ng mga bintana mula sa gilid ng pasahero ay ibinaba, na nagpapakita ng mga individual na nakasuot ng uniforme ng militar na may mabibigat na armas sa kanilang mga kamay. Nagmura si Harvey habang nagmamasid agad sa paligid, na iniisip kung ano ang magagamit niya sa oras na ganito. Tiningnan ni Veda si Harvey at ipinakita ang double na crossbow sa kanyang kamay, pagkatapos ay mabilis niyang itinutok at hinila ang gatilyo. Whoosh! Ang mga silver bolts ng ilaw ay pinaputok sa mga sasakyan, na agad na tumagos sa mga sakay ng Toyota Prados. Tapos, may sumabog.
Agad na naging bola ng apoy ang mga produce nang sumabog ang mga sasakyan. Pinilit ni Harvey ang kanyang dila. Ito dapat ay ang maalamat na Thunderblast. Ang mga ito ay maganda. Ang mga ito ay mas malakas kaysa sa iyong karaniwang mga sandata. Malamig na bulalas ni Veda, itigil ang pag-aaksaya ng iyong hininga at magsimulang magmaneho. Ngumiti si Harvey at agad na sumakay sa truck ng mekaniko at bumangga sa chain fence na nakapalibot sa airstrip, na walang pag-aalinlangan na lumabas. Sa isang iglap, ilang kilometro ang layo ng sasakyan sa airstrip. Kitang-kita nila na nasusunog at nagkakagulo pa rin ang airport habang nakamasid sa malayo. Nandoon na ang mga pulis at bumbero. Ito ay malinaw na hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Hyperborea para sa isang sandali. Tinapakan ni Harvey ang gas, na tumingin sa likuran niya, at nagtanong, "Miss Veda, di ba? Siguradong hindi ka isang ordinaryong martial artist mula sa iyong mga kasanayan at kung ano ang mayroon ka sa iyo. Narinig ko na sa mga sacred training grounds, sinasanay ng Belladonna cult ang kanilang mga disipulo sa Basilisk Palm at gumagamit ng Thunderblasts. Galing ka ba sa Belladonna cult?" Kumunot ang noo ni Veda at malamig na sumagot, "Bakit ang dami mong tanong? Huwag mong kalimutan, nagkataon lang ang pagkikita natin dito ngayong gabi. Nagkataon lang talaga, pero kung wala ka, magiging komplikado ito ngayon," taimtim na sagot ni Harvey. "At kaya, kinikilala ko na ako ay nasa iyong utang. Mula ngayon, kung may problema ka at kailangan mo akong tumulong, ang kailangan mo lang gawin ay magsabi, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tumulong." Pagkatapos, sinabi ni Harvey, sa isang sinadya at hindi sinasadyang tono, "Halimbawa, magiging mahirap na harapin ang kapangyarihan mo na malapit ng kumawala. Ngunit kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang, at ako ay tutulong." Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, nagsimulang manginig si Veda. Gusto niyang magpaliwanag, pero sa huli, wala siyang sinabi at nanahimik na lang. "Miss Veda, ang mundo ng martial arts ay malawak at kamangha-mangha. Kung ang iyong mga kapangyarihan ay hindi sinasadyang mawalan ng kontrol, kung gayon ang lahat ng iyong pagsusumikap ay mawawala sa iyo ang lahat. Kaya kung ayaw mo, kaya namin." Ngunit bago pa matapos magsalita si Harvey, malamig na sumingit si Veda, "Tumigil ka." Habang inihinto ni Harvey ang sasakyan, hindi niya binuksan ang pinto at matiyagang sinabi, "Alam ko na ang mga diskarte sa paglilinang ng bawat training ground ay mga lihim na itinatago ng mabuti, ngunit masisiguro kung kailangan mo ng tulong ko, hindi ko ilalabas ang alinman sa mga ito. Napakalubha ng iyong kalagayan ngayon. Kung hindi mo ako nakilala, baka buksan mo ang pinto." Nagyayelo ang tono ni Veda habang itinataas ang kanyang pana. Tumaas ang isang kilay ni Harvey. Ang mga bolts na pinaputok ng crossbow ni Veda ay pawang mga Thunderblast. Pagkatapos ng sinabi ni Veda, walang choice si Harvey kundi buksan ang pinto. Gayunpaman, nang sumulyap si Veda sa rearview mirror, sinabi niya, "Bumaba ka na." Walang magawa si Harvey kundi magkibit balikat nang itutok ang doble na pana at lumabas sa driver's seat. Mabilis na pinaandar ni Veda ang truck ng mekaniko at umalis na parang hangin. Ilang sandali pa, lumitaw muli ang ilang Toyota Prados at dumiretso sa truck. Napatingin si Harvey sa eksena at pinikit ang kanyang mga mata, tila may malalim na iniisip. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang mobile at dinail ang personal number ni Jeffrey. Nang sagutin ni Jeffrey ang tawag, curious niyang tinanong, "Ano iyon, kaibigan?" Nakangiting sagot ni Harvey, "Hello, Jeffrey. Ako dapat ang pinuno ng Grand City, ngunit sa ikalawang pagdating ko sa Hyperborea, narito na ang mga assassin para patayin ako. At ang taong gustong pumatay sa iyo at sa akin ay iisang tao. Nasa Hyperborea ka." Naging tense ang boses ni Jeffrey. "Sino ang gustong pumatay sa'yo?" "Si Elena," sabi ni Harvey. Pagkatapos, maikli niyang ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Iyon ang nangyari. Gayunpaman, hindi ko masabi kung sino ang nasa likod ni Elena dahil wala akong sapat na impormasyon. Ito ay dahil hindi ako pamilyar sa Grand City,
kaya naniniwala ako na dapat tayong mag-imbestiga. Mayroong daan-daang manlalakbay sa eroplano. Kung may mangyari sa eroplanong iyon, magiging napakalaking problema ito. Kahit na, wala akong masyadong pakialam sa sarili ko. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dahan daw ang nagsalita si Jeffrey, I can probably guess who's pulling the strings. Ang masasabi ko lang ay ang mga kabataan ngayon ay gumagamit ng pandaraya sa halip na ang kanilang kapangyarihan kapag gusto nilang maging pinuno. Hindi siya bayani at hindi man lang warlord. Ito ay maliwanag na may bakas ng pagkabigo sa mga salita ni Jeffrey. Pagkatapos ay sinabi ni Harvey, kung ganoon, sa palagay ko alam mo na kung sino ang nasa likod ng mga kurtina. Kalmadong sagot ni Jeffrey, nasa iyo na ang sagot, di ba? Ngumisi si Harvey at hindi binanggit ang pangalan ni Dan. Bagamat alam nila ni Jeffrey ang tungkol dito, magiging napakahirap kung sasabihin nila ang isang bagay ng malakas kapag wala silang sapat na ebidensya. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Nasaan ka? Magpapadala ako ng isang tao para sunduin ka. Masisiguro ko ang kaligtasan mo kapag nasa teritoryo ko kayo. Sabi ni Jeffrey, at iniba ang topic. Tumango si Harvey. Ibababa ko ang tawag at ipapadala ang aking lokasyon sa iyo. Pagkatapos, sumagot si Jeffrey, ang aking mga tao ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating oras upang makarating sa iyo mula sa Grand City. Mag-ingat ka sa panahong ito. Naiintindihan, salamat, sabi ni Harvey na tumango. Tapos, may naalala siya. Mayroon akong kaibigan na tinatawag na Veda Akanta. Nagkakilala kami sa eroplano. Siya ay hinahabol dahil sa akin, kaya mangyaring bigyan siya ng isang kamay. Nang marinig ni Jeffrey ang pangalang iyon, sinabi niya, you're really quite the social butterfly. Mula sa pangalang iyon lamang, masasabi kong siya ay mula sa Belladonna cult. Gagawa rin ako ng paraan para harapin iyon. Nang matapos silang mag-usap ay binaba na ni Harvey ang tawag. Pagkatapos, ipinadala niya kay Jeffrey ang lokasyon ng kalapit na Lucky Cafe at pumila para umorder ng kape. Hindi nagtagal, pumunta si Harvey sa isang sulok habang hawak ang latte, at tahimik na naghihintay. Kabanata 6,930. Habang ang Hyperborea ay isang maliit na lungsod, dahil ito ay matatagpuan sa likod ng Snowdrake Mountain, isa rin ito sa mga pinakatanyag na lungsod ng turista sa bansa. Humigit kumulang 30 milyong manlalakbay ang dumadating sa Hyperborea sa buong taon, na nagpayaman sa kanilang mga ekonomiya. Gayunpaman, medyo mahirap pamahalaan ang lungsod. Mahigit 70% ng populasyon dito ay nagmula sa ibang mga lungsod. Kaya, magiging mahirap na makahanap ng anumang bagay tungkol sa sinuman. Bukod sa pagiging turistang lungsod, ang Hyperborea ay isa ring lokasyon kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Nagpalinga-linga si Harvey habang nakaupo sa sulok. Napansin niya na maliban sa mga manlalakbay, karamihan sa mga tao dito ay mga dayuhan na nagsasalita ng mga banyagang accent. Marami sa kanila ang may dalang baril ng palihim, at ang iba ay halatang sinanay sa martial arts. Ang lugar na ito ay nakatadhana na maging iba sa ibang mga lungsod. Habang ito ay isang lungsod ng turista sa ibabaw, ang lugar na ito ay nagtatago ng isang buong underworld. Hindi nakakagulat na itinakda ng Grand City ang pasukan nito sa isang lugar na tulad nito. Ito ay dahil ang lugar na ito ay sapat na komplikado. From a certain point of view, this is what makes it safe, naisip ni Harvey sa sarili habang umiinom ng kanyang latte. Nang halos matapos na siya sa kanyang latte, biglang napansin ni Harvey na may huminto na fleet ng Toyota Prado sa sulok ng mga lansangan. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang ulo. Sigurado siyang sila ang mga taga roon na naghahanap sa kanya. Matapos niyang maubos ang huling higop ng kanyang kape, dinurog niya ang tasa ng kape sa kanyang kamay habang hawak niya ito sa kanyang kamay. Habang binabrush niya ang mga ceramic na piraso sa kanyang kamay, napansin ni Harvey ang isang pamilyar na figure mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mahabang buhok na lalaking kasama ni Clarion noong araw na iyon sa Forbidden Wasteland.
Halatang alam ng mahabang buhok na napansin siya ni Harvey. Binigyan niya si Harvey ng isang brutal na ngiti at ginamit ang kanyang kanang kamay para gumawa ng gesture na nanunuot sa lalamunan. Ginawa niya ito ng dahan-dahan at tuloy-tuloy, at ito ay medyo nagbabanta. Hindi mapigilan ni Harvey na sumimangot. Si Jeffrey lang ang nakakaalam tungkol sa kanya sa lugar na ito. Gayunpaman, ang mga tao ni Jeffrey ay hindi pa nakakarating dito, ngunit ang mga tao mula sa Parkerville ay nakarating. Hindi kaya habang si Jeffrey ay mukhang isa siyang makatarungan at mabait, ngunit naibenta na niya si Harvey. Ibinaba ni Harvey ang kanyang mga mata. Susubukan din niya si Jeffrey sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya. Hindi naman total loss kung masusubok niya ang tunay na karakter ni Jeffrey gamit lang ang isang tawag. Habang naglalaro ang mga iniisip sa kanyang isipan, si Harvey ay nagdudurog din ng ceramic fragment sa kanyang kamay. Sa puntong ito, napansin ni Harvey ang ilang lalaking may malamig na ekspresyon ang papalapit. Hindi siya mapakali sa pag-aaksaya ng kanyang hininga at agad na umatake. Itinapon ang mga ceramic na piraso mula sa kanyang kanang kamay. Whoosh! Hinawakan ng mga lalaki ang kanilang mga lalamunan at nalukot sa lupa nang hindi gumagawa ng ingay. Bumangon si Harvey na malamig ang ekspresyon at ngumiti sa mahabang buhok na lalaki bago tumungo sa fire exit. Ang tanga mo! Biglang, isang babaeng taga-isla na mukhang turista ang biglang naglabas ng talam sa kanyang backpack at nilaslas ito sa likod ni Harvey. Kitang-kita na ang mahabang buhok at ang iba pa ay mga decoy lang. Ang babaeng ito ay ang aktwal na mamamatay tao. Pinili niya ang mismong sandaling ito para tambangan si Harvey dahil naniniwala siyang matutuwa siya sa kanyang sarili para mapansin na naglalayong patayin siya kaagad.